Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Takta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, ana, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:05 sa Kabuntagon.
Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita. Makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kigalan maayong adlaw, welcome sa atong Tulumanon Newsline. Usa ka radio magazine program nga inyong mabati ug madungog, madungog pag yun. Mabati ug makita pinagi sa Facebook Live, pinagi sa Bantay Radio Cebu, ingon man sa atong YouTube channel Bantay Radio Cebu gihapon. Madungog sa ta pinagi sa 94.9 Radyo Natin FM Balamban, Cebu. Hopefully doon na pailaing mga sa umabot ng mga adlaw, doon na pataylain ng mga radio stations nga mag-carry o mag-hook up sa atong Tulumanon matag adlaw. Kining Tulumanon Newsline inyo ning mabati o makita matag alas 8 hangtod sa alas 9 ang takna sa buntag oras sa Pilipinas. Ako nang gi-qualify nga oras sa Pilipinas kay tungod na naman ta sa World Wide Web, nagagamit naman ta sa social media, dili naman purely katong transmitter lang yun nga radio, kundi kombinasyon na ni sa social media ug ingon man sa traditional media. Mo nang mahimo tingali nga matagapan ta og tan-aw o paminaw sa atong kaigsuonan nga tuwa sa ubang kanasuran, sa atong pakatuntua sa Amerika karon gabi man. Sige kog ingon din nga maayong buntag. Apan silang naminaw sa Amerika, ngayon sila gabi man ron di region. So, mauna. Unya, kagahapong adlaw mga higala, educational kaayo, nagtambong ming meeting ang among gika istorya, kining mga batid, mga suhito na kayo sa social media kagalaan. Ug nangayom yung mga tips unsa magining social media, tagpila na sila katuig nga gamit sa social media niyang atong naandan manggod ang traditional media kay kaniadto sa wa pa mauso ang internet kay galaan ang platforms para sa pag-communicate to the masses kaninyo nga among mga tigpaminaw ug tigbasa mao ra gyud ang newspaper unya ang radio kanang nagagamit og transmitter ug ingon man ang television. Ang newspaper imo lang mabasa. Ang radio madungog ra pud nimo ang announcer dili ka kita niya. Munang sa una bisan patingali og minaw kag radio nindot kay tingog ang announcer niya. Wa ka kibaw og nag-shorts ba lang siya o nag-brief. Kay kuan raman, audio raman. Sa TV, audiovisual. Madungog ang tingog, makita sa nimo ang nagtingog. Apan karon, nanay na dugang social media. Madungog, makita, pinagi sa internet sa bisan asa kang dapita sa kalibutan. Ano sayon sad mi nga bisag kung saan na mag-auhag ninyo nga sundi gini nga atong tulumanon, dili may ka-expect nga sa usa ka oras na aga atanggid mo diha. Mura mo gilansang sa inyong mga lingkuranan o baka hain mo na himutang naminaw og nagtan-aw mo. Kay busy ba yata? Pananglitan ingon arong orasa. Tingali, ang naminaw sa radyo, kanang mga naminaw sa radyo karon kasagaran tuwa na sa probinsya. Dinhi sa mga syudad, jutay na lang tingali. Sa mga probinsya, na naminaw radyo, kadtorang nahibilin sa bahay, way trabaho. Apan katong mag-uuma nga magtikad sa iyang umahan, tuwa to siyang umahan ron. Adi po ko ka-imagine nga nagbawon-bawon siyang radyo. Ilabi na nga jutay na lang ni mga transistor radio nga mga monitors. Gawas pa, mahal sang battery. Inig ka drain sa battery, palit na sad. Or kato nga, sige lang nga ikuan, na may mga bag-oron nga i-charge lang nimo, mga rechargeable,
May lang og doon na sa kay outlet dito sa imong umahan kadto sang mga mananagat. May lang og nagbaon-baon og mga radio sets dito sa ilahang mga baruto samtang namasul sila. So mao ni mga higala ang sitwasyon karon kung unsaon pag-communicate, kung unsaon pagpadangat namo sa among mensahe, sa among message nganha ninyo. Mao ning atong gisuwayan ning kuan, kining kombinasyon sa social media, Facebook Live, YouTube, ug ingon man sa mga katong traditional nga mga radio stations nga doon nag-transmitter. Apan lagi, mubo ra ang attention span. Nasayod mi, tingali, makakita lang mo or makapaminaw mo, mulabay lang mo mga 3 to 5 minutes, kanya mo padayon na mo sa inyong trabaho, inyo ng biyaan. Kinisang sa social media mga higala, na kinahanglan sad mo ini og Wi-Fi og dili magani data. So kadto mga tuas sa opisina, posible tingaling makakita sa ilahang mga gadgets, sa ilahang mga desktop, ilang mga laptop, o baka sa ilang mga cellphone, o kanang mga mobile phones. Apan dili sad mo makakita og makadungog sa atong programa kon wa mo'y data. Wa mo'y Wi-Fi, kung wa mo'y Wi-Fi, data. Sa atong pakinahanglan doon na mo'y load. Nga doon ay data. So whichever, pinaagi ning tanan nga mga medium, tanan nga mga platforms mga higala, amo ning gisuwayan para makahatod lang gid mi sa among mensahe sa gusto namong ipadangat nganha ninyo. O kini nga atong tulumanon newsline usa man ni ka radio magazine program, mura ba kanang magazine, no? Kita man mog magazine nga doon ay picture, doon na say mga balita, doon ay mga artikulo, entertainment, sports, guban pa. Mao ni ang format sa atong tulumanon newsline. Unya kon pananglitan og nakataghap mog tan-aw o paminaw nining atong programa, usa pa man ni kabuan atong programa newsline. Kung nakataghap mo ni ini unya nakauyon mo, apirmihan na. Pangitaan po na mog paagi nga ma-improve pa gyud. Mas ganahan pa gyud mo sa among content. Mas labas among mga balita, ang among pagpadayag o pag-explain, pagpatinaw ninyo, pag-simplify sa mga balita, amo pag yung dugangan. Kaya doon ay laing-laing factors nga nung mo patronize ka, musuki ka niya ng maong programa. Panilitan, nakauyon ka sa imong nakita. Gwapuhan ka sa announcer. Or, nindutan ka sa iyahang gidiscuss nga mga issue. On the other hand, doon na si daghang mga katarungan nga nung nga di ka ganahan. Inigtanaw ni mo, nga bati mo na. Either bati ang announcer, bati ba siyang tingog, bati ba iyang gisgutan, or plainly, lain-lain mo gunahuna, pananglitan. Ang imong impression sa broadcaster nga dapig siya ni sa mga Duterte. Dapig ka isa sa mga Duterte, apan ikaw, anti-Duterte ka. Na dili na kaganahang maminaw niya. Nga, ngita lang kong lain ay. Ngita lang kong ganang parihan ako og political persuasion. So, usa na, no? Or pananglitan, biased ka in favor sa administrasyon. Unya, ikaw diha nga nagtanaw, nag-scroll, nituo ka nga, pertimang daghanang nakurakot ni mga tawhana sa flood control projects. Nakadawat manig mga minalita nga kwarta. Daghan kaing malita matud pa ni Kuan, Sergeant Orly Gutesa, katong ni testify dito sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga gisod lagi ko mga malita ang minilyon ka pesos nga kickback sa mga kurakot nga opisyal. So, og pananglitan ako, dapig ko sa administrasyon, natural ikaw, nituo ka niya na dili yung kaganahang mo tanaw. Pero,
Ako na ning appeal, no? Appeal ni nako ngana ninyo, akong hangyo nga doon na gani mo suggestion unsaon na to pag-improve ang atong content. Unsay inyong ganahan? Amo nang suwayan og buhat din sa atong tulumanon, ha? Para nga mao maginay tumong ginamo bisan pag newspaper ganahan yon nga daghang mobasa. Unya TV, mga TV programs bisag unsa nalay pakulo. Bisag unsa nalay pakulo aron daghang mananaw sa TV show. Sa radyo pod mao. Manghatag maganig patis, battery o unsa pa na mga promo para daghang mo patronize. Mao sa ning ato. Gusto tag daghang mo patronize or daghang engagement. Doon na mo'y daghang like, subscribe, follow. Mo na among ampay kay kamo kuno'y pag-imagine. Magtabi mo diha o niya way naminaw. Suwat kag nindot kayong artikulo maay kay nimong pagkabaybay sa imong artikul pero way mo basa. Iputos lagbuad ang periodiko, ang newspaper nga tua dito imong artikul. Mao'y kalipay sa usa ka media practitioner nga doon na siya patronage. Nga daghan siyag audience o daghan siyag readership ko newspaper. So, tabangi mig-improve. Unsaon na to nga ma-improve kunya mas ganahan mo sa atong mga content dinhi. So, salamat kay daan. Ato niya ning bahin-bahinon og lain-laing segments tinuod, no? Kay mubo raman ang kuan. Mubo raman kayong attention span ninyo nga mga tigtan-aw og tigpaminaw. Ato ning bahinon og mga segments tingali hisgot tag local, national, hot issues, nya matagkaroon og unya doon na po tayo mga interview sa mga resource persons or mga news sources. Diri na ta sa balita. Alas 8:18 na. Dili ra ba ni maayong balita akong iuna og hagad ninyo na? Newsline! Ang dili maayong balita mao nga ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, nag-warning, nagpasidaan gahapong adlaw, Mayo 19, nga ang Visayas Grid, kining sistema sa elektrisidad dinhi sa tua sa Kabisayan, nag-atubang gihapon sa hulga nga mag-brownout matag karon og unya. Rotational hinoon, puli-puli hinoon, apan mao lagi na, brownout. Kung hain mong dapita ron na himutang din sa Kabisayan, kunawa na to, Sugbo, Bohol, Negros, Leyte, basta Visayas, Samar, Biliran, Siquijor. Kung nakasinati na mong brownout sa nilabay nga pipila ka adlaw, ang daotang balita mao gihapoy inyong masinati nining umaabot nga mga adlaw. Nga naman, kana tungod kay dunay reserba nga kuryente apan gamay ra kayo. 57 megawatts matod pa sa NGCP. Kini gumikan kay kuwang lagi ang power generation. Dunay daghang mga generator nga naguba nga maka-generate atong kuryente nya ihatod ta to sa i-deliver ta to sa NGCP ngadto sa mga power distributors. Gamay ra kay reserba. 57 megawatts. Nahibaw ba mo pilay total nga panginahanglan nato kanang peak demand, kanang panahon bitaw nga daghan kaayo, daghan kayong gustong mo gamit og kuryente. Ingon aron dili man ron peak kay wa sa ilahang mga Pinoyanan ang kasagaran sa mga tao, tuwa silang trabahoan, tuwa sa ilahang places of business, tuwa sa gawas. So wa sila magagamit og kuryente sa ilang mga Pinoyanan. Mga opisina hinoon naa, pero sa ilang mga panimalay wa kayo. So dili ron peak demand. Apan sa panahon nga peak gyud, daghang mga tao sa ilang balay, naa pa say nag-opisina, ang mga mall grabe sad, daghan kay mga tao. So kinahanglan sila nga paandaron nila ang ilang centralized air conditioning system. Peak na siya, peak hours. Grabe ang ginamitay. Kung peak na gani mga higala, kapin sa libo. To be exact, 1,128 megawatts
ang gikinahanglan. Timan ina ha, ang figures, 1,128 megawatts. Unya ang atong reserba, 57 megawatts ra. So, og dunay problema atol sa peak demand, madiskuido yun. Mao na nga, karon palang daan, ilan nang gipahigayon ang mga rotational brownout. Mag-brownout diri nga feeder, mag-brownout dito, brownout diri sa pipila ka feeder sa Cebu, brownout diha sa pipila ka feeder sa Bohol, diha sa Negros, kay sa Visayas grid, 57 megawatts ra ang reserba. Mao nang dunay yellow alert. Kung red alert, kuwang na wa nagireserba mga higala. So, arang-arang pa ron kay kuan pa man. Kanang doon na pa may reserba pero gamay ra kaayo mura ra nagwa. Ako na i-acknowledge, nagtanaw na minaw na toron si Gugmang Lagan. Gugmang Lagan ato ning amigo, photographer ni media pod. Nagtanaw na minaw siya sa aton tulumanon. Of course, ato mga kauban sa Lactopafi o sa ASI Laboratories, dili man na muluib na to. So mo na, ang kahimtang nato sa atong supply sa kuryente mga higala, magkatabang tingali ta kung mag-save po tag kuryente. Kung dili gani kinanglanon, ayaw lang ninyong pasigaatan ng suga. Unya, wa gani nagtanaw sa TV, pag nga na. Ha? Kanang refrigerator, kung pananglitan wa na naisod, i-unplug na lang na. Aron, dili na mag-consume og electric power kay galaan. 25 minutos na. 23 minutos, pasado alas 8. Mupadayon ta sa laing hilisgutan karong taon-taon. Apan sa di pa, kining mga mahinungdanong mensahe gikan sa atong mga tigpasiugda. Newsline! Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline.
Balik ta sa atong tulumanon newsline mga igala. Sige na kong scroll sa social media. Nakita na ko nga sa issue sa The Freeman, o sa ni ka local newspaper diri sa Cebu, o sa ni ka sakop sa traditional media, The Freeman. Doon na sila headline sa issue nila atong Mayo 5. Apan na dani akong pagtagad, tungod kay doon ako'y nakita nga dili mao sa ilang headline. Gingon man ko dito, no Cebu Congressman voted to impeach Vice President Sara Duterte. Atol ni nga gituki pa ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Karon na transmitted namang articles of impeachment dito sa Senado. Apan katong headline sa The Freeman, nag-ingon nga wa kunoy sugbuanong kongresista. Why sugbuanong kongresista nga nibutar sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte? Kingon ko na amanggod. Apan di ay, ang iyang buti pasabot nga dito sa House Justice Committee sa namutar dito nga 50 kapin ka mga congressman, walay bisag usa nga sugbuanon nga nibutar. Unanimous man to. Wa may nisupak, puros man namutar ang mga sakop sa Justice Committee. Katong gipanguluhan ni Congresswoman Jinky Luistro. Puro man sila nibutar nga dunay probable cause. So motong ipasa nila sa plenary. Why sugbuanong nibutar? Kay wa may sugbuanon nga sakop sa Justice Committee. O saon pagbutar. Nga ang mga members raman mo ay makabutar. However, sa dito na sa dihang gituki na sa plenary katong sila nagyong tanan, ang breakdown dito 257 ang nibutar og yes i-transmit ang articles of impeachment. 26 ang niingog no. Apil na niya na ang upat ka mga kongresistang taga-Sugbo. Kining upat mo idaling mahinomduman. Karen Garcia sa 3rd District, asawa ni Pablo Jan Garcia. San Shimura sa 4th District. Bana ni Cristina Garcia. Umagad ni kanhi Governor Gwen Garcia. Cutie del Mar sa Cebu City North District o katong sa Malasakit Party List nga taga-Karkar. Upat ka taga-Sugbo ang namutar og no, the rest namutar og yes. So, dili politically correct nga why Sugboanon nga nibutar sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ako ning gisgutan para paghatag og guide sa mga tigtanaw og tigpaminaw nato nga ining mutanaw lang ganita sa headline, dili kay nato makita ang context sa gisulti. Anindot na para sa mga kongresista nga mahadlok og tingalig dumtan sa mga DDS. Yun sila ayay, wa day ko makit-i nga nibutar kog yes. Kay maklaro man nato nga bisan og ang bahig sa namutar dito sa plenary, 257 congressmen namutar og yes, affirmative. 26 namutar og no. Unya, siyam ang ni-abstain. Wa sila mubutar og yes, wa saan mubutar og no. Basta wa lang sila mubutar. Abstention lang. Katong mga maisugon sa ilang baruganan, pagbutar nila yes or no, ilang gi-explain ng ilang vote. Yung ilang boto ba? Nganong butar kog yes, nganong butar kog no? Ila tong gi-explain. Sa ato pa sigurado sila. Conviction to nila nga maotoy iyang boto. Apan doon na sa uban nga namutar nga hilumon lang kayo. Makita man na to sa proceedings diya nga nagbutasyon na.
Dunay wa magani madungog ang ilang yes, tingali ni yango lang affirmative. Dili sila gusto nga mahibaw-an ug unsay ilang boto kun mahimo. Kay mao lagi na highly politically charged ang mga butasyon karon mga higala nga ingon ini. Kung mubutar kag yes, maglagot nimo ang mga Duterte supporters. Kung mubutar sa kag no, makaingon sa dang administrasyon nga dili day kakauban na mo. So kung tinuod tong giingon, kay wa man tay ebidensya, tinuod tong giingon ni Presidential Sister Amy Marcos nga daghan ginang mamutar diha pag-impeach ni Vice President Sara kay gisaara na sila og minilyon ka pesos nga project. Kung ka ng minilyon ka pesos nga project, posibleng makakomisyon sa sila ang nagminilyon. Og cash pag yun. Dili kay komisyon lang, tagaan pag yung cash. Wa tay resibo. Wa tay ebidensya ni ana, pero maunay aligasyon ni Presidential Sister Amy Marcos. Nasayod ta, nag-away ni sila sa Amy ug ang iyahang igsuong President Bongbong Marcos. Unsa mo ron ituktok kinon? Ha? Dili sad kumutuo nga doon ay ingon nato ni kay adlaw maron dako hayag mo kayo. Anas ngit-ngit mo na mga di ingon nato. Doon ay tuktok. Tingaling maminaw siya sa isyong politikanon mo na ni tuktok siya. So mo na, no? Mao na kay galaan ang sitwasyon. Ang akong buti pasabot katulang headline sa The Freeman nga no Cebuano congressman voted yes to impeach. Dili na politically correct. Dunay mas daghan ganing mga Sugbuanon nga namutar upatra ang mibutar og no. Apan kun mahimo kini sila nagampo ni. Kining namutar og yes nagampo ni nga dili lang unta mahibaw-an nga nibutar ko yes. Di lang ta mahibaw-an nga nibutar ko yes kay pastilan dili nakubutaran sa mga DDE sa among distrito. So, politika. Hinaot unta nga pagbutar nilag yes or ang pagbutar nilag no, personal conviction nga mao gini ang matarong. Mao gini ang husto nga boto. Hinaot nga ang namutar og yes, dili na tungod sa kwarta, nga gisubornuhan sila, kundi tungod na sa personal conviction nga maayog yung pangayuan o kwentada si Vice President Sara Duterte sa iyang pagka second highest ranking government official, maayong pangayuan siya og accountability. Mao lang gidon ta na ang husto nga katarungan nganong nibutar. Pero doon na nailain ganing consideration kung kwarta, project, o political party affiliation, dili na pag-alagad nga to sa mga tao. Personal na. Mausad gihapon kung no. Kaysa ito pa nibutar kag no, dili ka gusto nga pangayuan ni mo kwintada si VP Sara. Nibutar kag no, tungod kay kusog ang DDS, popular si VP Sara, tingaling mapresidente ni sunod, maayo kang pagkabutang sa sunod nga administrasyon. Personal gihapon na. Dili gihapon na conviction para sa katarong. At untak na karon mga higala, "35 minutos na pasado alas 8. Laing hutong sa mga pahinumdum una tamo padayon. Newsline. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Kung
magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria sa Cebu. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas.
Lactobacillus probiotics. Mao ang Lactopuffy Food Supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. 42 minutos na pasado alas 8. Doon na nila ibiling 18 minutos sa atong pagpanag-uban karon sa atong programang Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Sika ni Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna. Doon ay gisugyot nga i-adapt ang kanang gitawag og writ ab kitam. Unsa man ning writ ab kitam? Usa ka legal mechanism nga diin ang mga pribadong citizen, kitang mga private individuals, mahimong mo'y mukiha sa mga public officials nga dunay gidudahan natong ill-gotten wealth. Kana bitong kakita kag public official nga kaniadto di man kay ni siya kwartahan karon perti namang datua. Kun duna kay mga ebidensya labi pag suhito ka sa mga gisudlan nga mga illegal nga buhat nining maong public official. Subay ni ining gi-propose ni Justice Ascuna nga writ ab kitam. Mahimong ikaw mismo mo ay mapasakag sumbong. Ill-gotten wealth. Batok ni bisan kinsang opisyal. Inyo bang kapitan diha, inyong mayor, inyong gobernador, congressman, bisan kinsa nga public official. Unya, kung ma-recovered gani, mapamatud-an gani dito sa husgado nga ill-gotten gyud. Sa ato pa, nakuha niya pinaagi sa dili maayong mga pamaagi. Ginamit ang iyang gahom. Ginamit ang corruption. Mautong nagpadato siya siyang kaugalingon. Bawion man na. Bawion ang maong katigayunan sa gobyerno. O ikaw nga nagkiha, duna kay bahin. Murag silbing incentive nimo. Pagpagana nimo nga mukiha ka. Para na ako gani unta. Kung mubalik ta sa katong panultiho ni Edmund Burke, usa ka famous author nga niingon nga the surest way for evil to triumph is for good men to do nothing. Dili ra gani kinahanglan unta nga do na tay incentive. Kung dunay kahiwian nga klaro atong nakita, atong ibulgar, atong i-expose. Aron nga ma-minimize na ning graft and corruption sa atong mga public officials. Ya perti tang reklamo nga BBM perting malita nya kining mga congressman nga iyahang mga kaalyado grabe paldo ni sila. Amo ti pasabot ana na masangil tanga nang urakot sila pero unsa may atong gibuhat. Tabi lang ta sa social media. Wa man ay dili man na mo hold water. Mausad. On the other hand, moingon sa ta, kinis BP Sara, gilustay niya ang pera ng bayan. Pinagi sa mga confidential funds nga iyahan lang ipapirmahan ni Mary Grace Piatos. Wa manggihapon ay epekto. Kaya ang ato, kung doon ay nakita na ito nga masalaypon, mudang opta sa legal nga mga pamaagi.
ipaagi ginatog legal o kining impeachment ron usan is mga pamaaging legal guaranteed under the 1987 Constitution nga usa sa mga paagi aron hold to account ang usa ka gidudahan nga public official. Katos Marcos sa una, gikihatog impeachment pero daghan man siya kaalyado sa ubos sa Bible oranan mo tong wa mo prosper ang impeachment. Pero doon na pa'y panahon. Sunod tuig. 1 year bar man eh. Interesado gid mong mukiha pagtigo mo mga ebidensya batok ni BBM, batok ni Martin Romualdez, kanhi speaker, bahin ang inyong mga congressman diha, panidi ko no ng inyong congressman diha. Wa ba na mo paldo? Sumo ni ang gisugyot ni former Associate Justice sa Korte Suprema Adolf Ascuna kay galaan. Proposing the adoption of a writ of quitam, a legal mechanism that would allow private citizens to sue public officials over alleged ill-gotten wealth and receive a percentage of the recovered assets. Ningon siya, and I quote, I am deeply concerned that recent happenings threaten the very fabric and existence of our nation. I am thinking of a national citizen summit to fight system corruption and ensure good governance. This can be convened by the civil society, mga civil society groups, business leaders, church organizations. A similar national summit was convened by the Supreme Court in 2007 that brought together diverse sectors of our society, including representatives from Congresses, from Congress, the military, rebel groups, business sector, religious organizations. Pero mo lagi na, niya 2007, si Justice Ascuna, nagkampanya na ini. Grabe naman noon yung corruption ron. So, unsa magining graft and corruption mga igala? Unsa magidi ay ning graft and corruption? Ato ning tan-awon ha. Atagi ko gamay kay panahon pag tan-aw ani. Tan-aw ko rin sa akong kudigo unsa ning graft and corruption gyud unsay buti pasabot. Diara. Palaban ko sa artificial intelligence. Graft and corruption refer to the misuse of public office or entrusted power for personal, financial, or political gain. Ang graft and corruption kuno mahitungod ni sa dili maong paggamit sa opisina sa gobyerno or di mao nga paggamit sa gipiyal unta nga gahom sa mga public official. Kay mo ilang palabi ang ilang kaugalingong kabulahanan, personal, financial, or political gain. Unsay mga core distinction sa corruption o graft? Kay kasagaran murag interchangeable man gud ni graft and corruption. Atong binisaya nini pangurakot. Corruption, the broader term for the abuse of power, which usually involves multiple parties. It happens when an official accepts or demands bribes, extortion, or manipulates systems for illicit advantage. Moni ang broader term. Graft, a specific type of political corruption where an official exploits their position or inside information to acquire money or property dishonestly. It often involves steering public funds to personal business interests or taking kickbacks. Money graft. Usa gani ning graft, kaning graft and corruption, usa ni sa mga impeachable offenses. Itong betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Kano sa aman mahitabo ning
pangurakot sa mga opisyal sa gobyerno. Bantayin ninyo mga higala kay importante ni. Ayaw na lang pag-apas at tungkuan. Gatong giingon ni Justice Adolf Ascuna nga mabahinan mo sa proceed sa mabawi kay kanang pagbawi dugay pa kay na. Pero bantayin ni aron makatabang ta. Pananglitan, dunay paliton ang inyong barangay. Inyong barangay captain diha orang mamalit mo og unsa man, mamalit mo og sakyanan. Unya kanang kwarta sa gobyerno may kanang buhis man nato. Funds sa barangay, buhis man na nato. Mo'y gamiton. Barangay or lungsod or syudad or probinsya. Buhis nato mo'y gamiton so dili na maayo nga patakaan lang. Mo nang ipaagig bidding. Ipaagi og public bidding ang pagpalit og sakyanan. Unya kay kwarta man nato. Buhis man nato ang gastuhon kadtong kinabaratuhan nga bid mo'y atong paliton. At least, of course, doon na pailaing factors ka ng specification di ay. Kung nagkinahanglan di ay kusgan kayo nga sakyanan kay gamiton sa pagkarga o unsay ikarga diha sa barangay. Dili po na mahimog multicab lay paliton. Di man kadaog. So, doon na specification as to the power unsay specs anang sakyanana. Pero sa mga ingon ni anang klasiha sa sakyanan, kinahanglan nga ang kinabaratuhan og offer nga dealer o distributor mautoy mo daog sa bidding. Dili man na mao. Kay sa buton man na daan tungod anang gitawag og lutong Macau nga bidding mga higala. Munay pait. Munay usa ka matang sa korupsyon nga ang kwarta gyud nga naa na sa panudlanan nato atong buhis tuan na sa panudlanan para unta tos mga maayo nga mga gastuhanan para sa maayong panglawas o kahimsog sa katawhan para sa edukasyon sa atong kabataan itukod tugdugang mga classrooms itukod tug mga karsada pod nga kanang ligon dili kay bag-o pa ganing nahuman ang karsada nabuak-buak na. Unya, patungan na sa asfalto, aron every now and then magsigi tag project og asphalt overlay. Simentadong karsada gi asfalto. Kana kon mukumpra ta og butang. Purchase of goods. Example nako tong sakyanan. Kung mo purchase sa tag services, pananglitan, kontraktor. Katong kontraktor nga labing mubo og offer para anang karsada, pananglitan pila na 10 kilometros nga karsada, simentado, pila ka meters wide, pila ka inches or feet ang gibag-on sa simento. Kadtong kinabaratuhan unta gyud og offer ana maoy mo daog dili man na maoy mahitabo mga higala kay ari man sa nadaoga sa bidding ug sa paghimo sa program of work. So daghan kaayong mga pamaagi mga higala nga matikasan ta sa atong buhis pinaagi sa graft and corruption. Kato mo'y worse. Pero doon na sa graft and corruption nga wa hilabti ang atong buhis nga tuan na daan sa panudlanan sa gobyerno tuan na sa atong coffers. Na sa atong treasury. Kana diayeng pananglitan. Bureau of Customs. Kanang Bureau of Customs doon na mga buhis diya kanang customs, duties, and taxes. Mupalusot ka diya og mga mag-import kag mga goods. Sakyanan lang gihapon. Pananglitan unta ang buluhisan sa sakyanan kay mahalon mang sakyanan ha. Ang buluhisan 1 million. Ang honest to goodness nga appraisal sa pilay customs, duties and taxes 1 million. Pero mahimo man nagarigluhon nga ingnan lang diha nga
200,000 ra, 200,000 pesos ra ang appraised value ani. Ihatag na to sa customs, ihatag na to sa gobyerno ang 200,000, pero kining 300,000 imuha ni. Ubahin-bahinan na ninyo for the boys na. Corruption gyapon na. Wa hilabti ang kwarta nga tuan nas panudlanan, pero ang missed opportunity na to nga katuon tang 1 million adto tumusod sa panudlanan. Buhis unta tong makubra sa atong gobyerno. Apan gipagamay 200,000 lang ang makubra sa gobyerno, alkansi nag 800. Unya ang 300,000 for the boys. So doon ay 300,000 gibahin-bahin tingali sa customs collector, customs appraiser, customs kinsa pay lain diha. Apil na gani ng mga sakop sa media nga manabo sa customs. Pahilumon sa na nga da sa imo ha. Oh. So total nakagasto lang ang tag-iya sa sakyanan og 500,000. Imbes nga continuous unta nga pagkubra adto 1 million yun. BIR, buluhisan sa real property. Kung pananglitan ng buluhisan sa real property kay galaan, dagko nga mga bahay, mga building, mga yuta, 10 million ang honest to goodness nga appraisal sa buhisanan. Mao gyapon. Ang magbubuhis unta ang tag-iya sa real property mo ingon sa dito. Musugo sa iyahang mga accountant ba? Kung kinsa diha iyang suguon, mingon nga, sir, ibutang lang imbis 10 million, ibutang lang na og 2 million, sir. I-appraise lang ko nga 2 million na ni. Yung buwisana na ni. O niya, di apo ko'y gibudget diri nga 3 million for the boys po ni. Bahin-bahin na lang ninyo. So, kato siya makasave sad. Imbis 10 iyang magasto sa buhis, 5 ra. Nakadaginot siyag 5 ang mga kurakot nga opisyal, pananglitan sa BIR, naka-for the boys silag 300 or 3 million. Unya, ang tinud-anay buhis nga nitugpa dito sa panudlanan sa gobyerno, 2 million na lang imbes 10 on dato. So naalkansi ang gobyerno og utso. Maunay mga example sa graft and corruption, mga higala og nahitabo na gikan sa barangay level, ngari na sa mga munisipyo, ngari sa mga lungsod, ngari sa mga component cities, ngari sa mga probinsya, nahitabo na sa mga congressional districts, mga congressman, sa Senado nahitabo na, ug sa uban pa nga mga ahensyas gobyerno. Usaon man na nato, sige lang tagtagaw taw sa Facebook. Dili na sila mahadlo ka na. Ug moingon ka nga, sige lang, kay maan-popular na sila, last term na nila, dili pod gihapon ka kasiguro. Tungod kay inig-eleksyon sad. Vote buying naman sad. Pinalitay naman sa buto. Moingon man sa tong politiko, kadaghanan ako natigom diri sa akong pangurakot. Kuhaan ako ni gamay para budget pamalit og buto aron mubutar gyapon ni sila nako unya. Makalingkod gyapon ko sa pwesto. Ug ato nang una-unaon mga higalag maayo no. Ladmon ginato pag hinuktok ba kay ngon tamura magwa na may paglaom ni atong nasod. Kurakot na magayo pero pangutan ako na imong kagalingon og wa baka mahimong instrumento nga mo prevail ang ingon ni ining matanga sa panggobyerno. Hinaot pa unta nga sa musunod nga mga eleksyon makarealize na ta nga the problem starts with me. Kay galaan daghang salamat sa inyong pag-uban, pagtanaw, pagpaminaw nining atong tulumanon
Newsline. Usa ni ka public service feature sa Bantay Radio Cebu. O kining atong tulumanon atong nahato diha pinagis pagtabang sa Lactopafi. Ingon man sa Asil Laboratories. Sa nga ni Kinon Sinisa, akong technical partner. Sa sa tanak ng mga kauban sa Bantay Radio. Ako si Jun Carillo. Ang susunod di gayon, maayong adlaw. Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.